Lumipad ang aming team. Kami pala sakay ng eroplano. Mula Perth papuntang Asia since matagal pa kami bago magsimula sa trabaho kaya naisipan namin magbakasyon muna para naman kahit papano makapag-enjoy naman at makapag-relax. 5:30 na ng hapon at kakatapos lang namin ng induction namin sa office tapos diretso na agad sa airport dahil mamayang gabi ay flight na namin papuntang Bali, Indonesia para sa 5 gabi at 6 na araw na bakasyon. Dahil nga nakabase na kami sa Perth kaya saglit lang yung naging flight namin na kung saan ay inabot lang ng 3 oras. Bukod sa short flight lang ay medyo mura rin yung pamasahe. Kung iisipin nga, mas mahal pa yung naging flight namin mula Brisbane papuntang Perth. Napaka-smooth lang yung naging biyahe namin dahil dire-diretso lang kami mula eroplano hanggang makalabas ng airport. Nag-aantay na rin sa labas ng airport yung driver na binuko sa Klook para ihatid kami sa hotel. Mula airport papuntang hotel ay tumagal lang ng more or less 15 minutes. Pagdating namin sa hotel ay agad na rin kami nag-check-in dahil 12 AM na rin ng gabi at pagod na rin kami sa biyahe. Bali yung binuko na hotel ay isang hotel resort na bukod sa may swimming pool ay napakalapit din ito sa dagat. Maaga kaming nagising dahil maaga rin yung call time para sa unang araw at unang activity namin dito sa Bali na kung saan ay pupunta kami sa kabilang isla na ang tawag sa lugar ay Nusa Penida. Mula sa hotel ay bumiyahe kami ng 2 oras papunta sa Nusa Penida Port at mula rito ay halos 2 oras rin yung biyahe sakay ng bangka. Sa daming turistang gustong makapunta doon kaya napakahaba ng aming pinila makasakay lang ng bangka. Pakiramdam ko nga, nakapila ako sa LRT sa sobrang haba ng pila. Iba-ibang turista na galing sa iba't ibang bansa ang nakasabayan namin dito. At lahat kami ay halatang excited. Makalipas ang ilang oras na biyahe ay nakarating din kami. Tapos kaunting lakad, tapos nagkaroon ng short orientation. Tapos dumiretso na kami sa unang destination namin na may layong 45 minutes. Unang destination namin dito sa Nusa Penida ang sikat na Kilingking Beach na dati ay sa TikTok ko lang nakikita. Pero ngayon, sa personal ko na mismo makikita. Tinawag itong Kilingking Beach dahil ang ibig sabihin nito sa Indonesian language ay Little Finger. Pero mas sumikat ito dahil sa kakaibang hugis ng bangin na para bang T-Rex dinosaur kapag tiningnan sa taas. Bukod sa napakagandang view, kilala rin ang lugar na ito dahil sa malinaw nitong tubig at white sand beach. Isa rin itong pinaka-photograph spot dito sa Bali. Talagang mapapa-amaze ka at mapapawaw ka sa ganda ng kaligasan dito. Dahil nga lunchtime na rin kaya dinala na kami ng aming driver sa kainan para masubukan ang pagkain ng Indonesian. Kasama na pala ang lunch buffet sa Binoko kaya wala na rin akong binayaran dito. Ang gagawin na lang namin ay magpakabusog at mag-enjoy. Halata at nakikita nyo naman na sinusulit ko talaga yung pagkain. Makalipas ang 1 oras ay pumunta na kami sa pangalawang destination namin ay ang Angels Billabong. Ang Angels Billabong ay isang natural infinity pool na nabuo dahil sa bato at alon ng dagat sa loob ng napakaraming taon. Kapag low tide, sobrang linaw ng tubig dito at kitang-kita mo talaga yung ganda ng ilalim. Parang nasa natural swimming pool na gawa mismo sa kalikasan. Sinasabi rin ng iba na tinatawag itong Angels Billabong dahil parang napaka-peaceful at heavenly ng itsura ng lugar. Yung kombinasyon ng malinaw na asol na tubig, malakas na alon at kakaibang rock formations. Sobrang relaxing at satisfying tignan sa personal. Pero kahit sobrang ganda nito, kailangan pa rin maging maingat dahil malakas ang alon dito, lalo na kapag high tide. Isa talaga ito sa mga lugar na mapapastop ka muna para humanga lang sa ganda ng nature. Pagkatapos namin sa Angels Billabong, pumunta naman kami sa sunod naming destinasyon. Walang iba kundi ang tinatawag na Broken Beach na 5 minutes walk lang ang layo. Pero grabe, damang-dama ko ang Pilipinas. Sobrang init. Sa unang tingin pa lang mapapa-amaze ka na agad sa kakaibang itsura ng lugar na ito. Tinawag itong Broken Beach dahil parang nabutas o gumuyong gitnang bahagi ng bangin hanggang sa makabuo ng malaking natural na arko sa ibabaw ng dagat. Dahil dito, nakakapasok at nakakalabas yung tubig mula sa open sea papunta sa loob ng maliit na luok. Sobrang unique ng lugar na ito dahil bihira ka lang makakakita ng ganitong formation na gawa mismo ng kalikasan. Habang naglalakad ka sa paligid,
Kitang-kita mo yung malinaw na asul na tubig, matataas na bangin at malalakas na alon na patuloy na humahampas sa bato. Nakaka-relax din yung hangin at view dito. Para kang nasa ibang lugar na malayo sa ingay at stress. At ang huling pinuntahan namin ay ang Awatara Merchandise, isang souvenir shop dito sa Nusa Penida. Dahil collection ko talaga ang rep magnet na kung saan sa bawat bansa na mapuntahan ko at kung may pagkakataon makabili ay talagang bibili Pagkatapos ay syempre, uwi na. Natapos rin ang buong araw namin na makabuluhan, bagong alaala at karanasan na naman ito sa amin. Pagkarating namin sa hotel, naisipan namin na kumain muna bago pumunta sa room namin dahil sobrang bilis matunaw yung kinain namin na lunch buffet. Buti na lang, merong restaurant sa baba mismo ng hotel namin kaya di na kami nahirapan maghanap ng makakainan. Medyo binabawi ko yung pagod sa pagkain kaya nag-order ako ng fish and noodle soup, chicken biryani naman para sa main course ko, tapos para naman sa dessert ko ay coconut panna cotta. So paano ba yan? Dito na lang muna at abangan ang part 2 para sa pangalawang araw namin dito sa Bali, Indonesia. Ako si Kusinerong Mayor na nagsasabing hindi mo kailangan maging mayaman para makapag-travel. Kailangan mo lang ng lakas ng loob para subukan at gumawa ng memories habang kaya pa. Kaya tara, ipon, trabaho at travel lang tayo. Paalam! Kusinerong Mayor ang kasama nyo sa biyaheng masaya. Sumama kayo, sumama ka sa biyahe. Di masaya kay Kusinerong Mayor ay panalo ka.